Ito, pakinggan natin si Sagip Party List, Rodante Marcoleta, representative ng Sagip Party List. Principles yung kauna-unahan pa lang sapagkat meron ka kung lilinawin to set the tone of the deliberation for that day on general principles. Kailangan munang hintayin ko ang majority leader. Anong klaseng regulasyon yun? Nakasulat ba sa regulasyon yun? Pagka ako magtatanong, ayaw nila. Pagka ang pagtatatanungin, opisina ng Vice President, lahat sila po pwede. Anong klaseng patakaran ito? Bakit? Opisina lang ng Vice President ang dapat tanungin? 6.325 trillion ang pinag-uusapan eh. Doon ang gusto lang nilang tanungin, 125 million. Doon sila. Yun ang lagi natin sinasabi. 6.35 billion ay trillion yung budget, tapos 125 yung kine-question nila. Puta ina, lahat sila parang bolt is 5. Oo, let's bolt in sila lahat. Saan ka naman? Nakakonsentrate. Lahat. Doon nakakonsentrate. Halatang halata naman eh. Huwag na kami magbulahan. Mga paggalaw sa plenaryo at kayo po ay natanggalan ng membership sa iba't ibang mga committee, pati na po yung makapangyarihang commission on appointments. Kayo po ba ay nagulat sa hakbang na ito ng liderato? Naman ako nagulat dahil sa alam ko kapag nakapag-isip sila na gagawin sa isang kasama nila kahit sa majority, talagang ginagawa nila. Ang naging problema lang sa akin ay wala naman akong maisip na kasalanan sa kanila. Sapagkat ang pinagtatanggol ko naman mulat-mula pa ay yung katwiran lang. Malinaw naman na nasabi ko sa kanila at wala naman silang may bibigay na counter-argument na sa pamamagitan ng tradisyon namin ay hindi na namin pinagtatatanong yung mga opisina ng Presidente at opisina ng Vice President. Ngayon lang ako nangyari ito. Masama ba yun? Kasi pinalilitaw nila na gusto nilang magtanong. Ngayon lang sila nagkaroon napakalaking interest at napakarami nila. Sabi ko, taliwas na yan ako sa ginagawa natin sa mahabang panahon. Gusto ko lang malaman kung bakit nag-iba na tayo ng patakaran. Masama ba yung magtanong ka ng gano'n? Sa tagal ko na yata sa House of Representatives, nakita ko na yung gano'ng klaseng mga tradisyon na pinangalagaan namin sa matagal na panahon. Pati yung ni-raise ko na punto na hindi na dapat pinayagan na nag-privilege speech yung isang representative ng Maynila sapagkat bawal na yon, sapagkat yung budget bill ay nasa plenaryo na at dinidiscuss na rin sa committee. Bawal yun sa tuntunin namin na magsasalita ka pa ng isang bagay na may kaugnayan doon sa bill na nakalatag na. Bilib na bilib ako kay Marcoleta kasi napakatibay ng paninindigan nito. Mantakin mo lahat alam naman niya yun na lahat makakalaban niya. Pero makikita mo na kinalaban pa rin niya. O di ba? Medyo late na. Medyo late na kasi nga ngayon lang siya po lumaban sa dami ng kabulastugan na nakikita nating nangyayari diyan sa kagawaran na yan. Ngayon lang siya lumaban, pero better late than absent. Better late than never. Chose not to side with them. And kahit alam naman niya na magsisimula na yung demolition job sa kanya dahil doon sa kanyang paninindigan, ginawa niya pa rin. So, napakatapang netong mamang ito, and I think this person deserves a consideration. Consideration I'm not saying you vote for him pagdating sa Senado. Consideration meaning, I think you need to study this person. Ano na ba yung mga nagawa nito sa kanyang ilang taon? 12 years ba? Or 18 years sa Congress? Ano na ba yung mga nagawa nitong mamang ito? Taga saan ba ito? Kung siya ba ay dating congressman ng isang distrito, ano ba nangyari sa distrito niya noong mga panahon na yun? Mga ganyan. So he deserves a consideration, and kailangan aralin natin whether he really is fit to become a senator. Pinaalalahanan ko na sila ng mga mali nila
ayaw pa nilang aminin, ako ngayon ang tinanggal. Yun ang pagtataka. Paano po itong nangyari at kayo po yata ang natanggalan ng mga membership ng committee? Ayun nga, hindi nga nila inaasahan na magsasalita ako patungkol dun sa pagtalakay sa opisina ng Vice President kaugnay ng kanyang budget. Ayaw nila siguro na mayroong pumigil sa kanilang ginagawa sapagkat meron sila sigurin na hindi ko alam kung saan papunta. Pero ngayon, obviously, na ginagawa nila ito para sa ganun, makakuha sila ng kahit anong bagay na makapagpapahiya sa Vice President. Nakapanlulumo, nakalulungkot kung bakit pati mga abogado sinasadya na nilang maliin yung kanilang pag-i-interpret pati provision ng saligang batas. Hindi naman pinag-uusapan na kung mo public offices sa public trust na hindi na namin igagalang yung aming mga tradisyon. Ang katunayan nga nito nag-issue nga ang GOA ng notice of disallowance. Ang ibig sabihin nun, the Vice President is being asked to account. O, di accountable siya, di ba? Hindi mo rin naintindihan yun. Napakababaw naman na yun, di pa maintindihan. Abogado pang mga sinasabi. Ang mali lamang dito, hindi muna nila hayaan ng Vice President na sumagot sa COA at magpaliwanag kapag meron siyang 6 na buwan na natitira pa. Ang gusto sila na yung makikita mo na talagang may mga plano na hiyain ng Vice President.